Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, napagtagumpayan ng mga housemates ang kanilang weekly task na naging daan para sila ay makapagbigay ng tulong sa kanilang chosen charity. Matagumpay ninyong nailipat ang 100 na bola, kaya binabati ko kayong lahat. At ang pagbuhos ng luha sa pagpapaalam ni na Shuvi at Clarice. I'm sorry, Shuvi and Clarice. Your duo has just been evicted from the Big Brother house. Ngayong gabi, patuloy na bubuhos ang emosyong dala ng nagdaang eviction. At bago yan, abangan din ang pagbisita ng panibagong house guest ni Kuya. Tao po! May kumakatok. Pakatutukan lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa pagsisimula ng araw ng eviction, sikat na sikat ang Pinoy kahit saan mapunta. Kitang-kita mo naman ang kagalingan, no? Good morning, y'all! Good morning! Morning, girls! Love you. How are you, Kuya? Could be my last good morning to you. ang nominadong si Shuvi nagbahagi ng kanyang mga saloobin kay SB. Hindi naghihinayang ako kay Lesky. Kasi ko siya naging close. Meron pa yan? Bakla. If hindi kayo lalabas, diba? Ang pinag-uusapan naman nila at kapwa nominado ni Shuvi na si River, kay Ralph naman naglabas ng saloobin. Basta whatever happens, ano, I mean, surrender ko na lang kay God, sa mga outside people. Yeah. Silang bahala. If it's the end of my journey, then it's the end. I mean, no regrets, no anything. 97 days. That's not enough. Never ko in-expect na abot ako dito. So, for me, that's a win na. Yeah. Ako, I'm ready to face the outside world. I'm ready to work. I'm ready to help, especially after this. Mas gusto ko pa tumulong sa outside world. So, I feel like I can help more once I get out. But if I'm gonna stay, then that's a blessing rin. Yeah. That just shows na grabe rin yung Support. support. If I make it through this, hindi ko naman i-expect. Pero if I make it through this, magugulat ako. Yeah. Ilang oras nga bago ang naganap na eviction kung saan nagpaalam sina Shuvi at Clarice ay sari-sari ang mga agam-agam at feels ng mga nominadong housemates, lalo pat malayo-layo na rin ang narating ng lahat sa kanilang pamamalagi sa loob ng bahay na sa puntong ito, umabot na sa 100 days. Hello Philippines and hello world! And officially, happy 100 days of this historic collab edition. At sa ating ika-100 araw, tunghayan naman natin ang naging pagbisita ng pinakabagong house guest ni Kuya na nagbabalik bahay din. Malayo na rin ang narating niya buot nang siya ay unang tumuntong sa loob ng bahay ni Kuya. At kaugnay nito, ano naman ang maibabahagi niya sa mga housemates? Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Habang abala sa kanilang mga gawain sa umaga ang mga housemates, kausap na ni Kuya ang kanilang pinakabagong bisita na nagbabalik bahay. Maligayang pagbabalik sa bahay ko, Maris. Hi Kuya! Namiss ko boses mo. Thank you po. Thank you for welcoming me ulit. Kamusta ka na, Maris? Ito pa rin po. Ganun pa rin naman. Masaya. Kuya, nagtatrabaho na ako. Naging artista po ako, Kuya, since nung lumabas ako dito na hindi ko in-expect. So, yun na po yung buhay ko. Isa na akong actress. Kailan tayo huling nagkausap? 11 years ago na, Kuya. Kaya mahaba-habang panahon na po. Yung last siguro nating usap, Kuya, was yung kinausap mo kaming Big Four. Yun na po yung huling beses na narinig ko yung boses mo. 11 years na pala ang nagdaan. Ang dami na sigurong nangyari. Ang dami na, Kuya. Sobrang dami. Actually, paglabas ko ng bahay,
dire-diretso kuya non-stop na blessings, project, mga teleserye, tapos after teleserye, movie naman. So, dire-diretso talaga, kuya. So, malaking blessing. Masaya naman. Mabuti kung ganun, Maris. Yes po. I am very proud sa lahat ng mga na-accomplish mo. Thank you. Thank you, kuya. At nakikita ko, ikaw pa rin yung Maris na nakilala ko. Kuya, mas shy ako dati. Aminin mo, wala kang nakuha sa akin. Puro lang ako tahimik. Tapos, mahiyain ako sa mga housemates kasi bata pa ako noon. Wala pa akong masyadong opinion sa buhay. Sumusunod lang ako sa mga housemates. So, ayun. May mga malalaking pagbabago. But you're right, kuya. Andun pa rin yung dating ako. Kwentuhan mo naman ako. Ano ba ang hilig mo lately? Hilig? Ang mga interests mo? Kasi kuya, sa calendar ko, punong-puno ng work. Tapos yung mga rest days ko, pa isa-isa. So, it's either mag-workout ako and yung isang ginagawa ko ay mag-picnic talaga. So, yan yung bagay na hilig ko ngayon. Maglatag ng tela sa grass, may pagkain, may speakers, may music, may friends. Lagi akong nag-aaya sa friends ko, Gika ba mag-picnic tayo, hanap tayo ng kakahuyan. Yan talaga yung sinasabi ko sa kanila kasi yun yung way ko of going back to myself. Kasi sa work ko, you give so much energy and para hindi ka maubos, yun yung charge ko, yung picnic. Maris, dahil dyan, gusto kong isorpresa mo ang mga housemates ko. Yes! Gusto ko yan. Magse-set up ka ng isang picnic Okay po. sa may garden area. Okay po. Pero kasabay nito, may isa rin akong task na ibibigay sa'yo. Oh, okay. What is it, kuya? Ang task na ito ay may kinalaman sa duos ng bahay ko. May 6 na tanong na kailangan nilang sagutin. Okay po. At tungkol ito sa kanilang mga duos. Okay po. Nandyan yung task letter. Housemates, ngayong araw ay sasagot kayo ng 6 na makahulugang tanong. Para nga sa task ni Maris, sa kanilang picnic ay bubunot siya ng mga tanong sa isang lalagyan na kailangan sagutin ng magkakaduo na housemates sa harap ng lahat. Layunin ng gawain ito na patatagin ang emosyonal na koneksyon ng magkaka-final duo, balikan ang kanilang pinagdaanan at pinagsamahan sa loob ng bahay at magbukas ng kanilang mga damdamin. Matapos basahin ng task letter ay kinuha na rin ni Maris ang basket na naglalaman ng mga gamit at pagkain para sa picnic. Mga pagkain, sandwiches, may mat. Oh no! Kuya, paano yan? Magka-pattern kami ng picnic mat. Baka mag-blend in ako sa kanila, pero okay lang. Okay, good luck, Maris. Thank you, kuya! Matapos makausap ni Kuya ay tumuloy na nga sa garden area si Maris. It's good to be back. Marinig nila ako. Agad na sinet up ni Maris ang kanilang magiging picnic area. Ready na. Pupunta na ako doon. Nakakamiss naman dito. Tao po! Tao po! Sobrang nagulat ako. Kaya ayun po kuya, bigla kaming nag-hug, nagyakapan agad kami kuya kasi last taping ko po kuya before ako pumasok dito ay kasama ko po si Ate Maris sa movie po namin. Kaya sobrang saya ko po na nakita ko po ulit siya dito sa bahay. It's always nice to see a familiar face, kuya, and ang sayang makita ulit si Maris, kuya. Hi, Dustin. What's up? Hi, Will, Maris. It's crazy. Hi, Charlie. You're so beautiful. Hello. Hi, Easy. Nung pagpasok niya agad po, kuya, she said hello to everyone agad-agad. She was a ball of sunshine. What's up, River? I was like, oh,
Hello! Hi, Mika! Hello. Gusto niya nagkukulot si ate. Ay, hello! Araw-araw talaga siya nagkukulot? Bigla. Hey! Wait ko lang, atik lang ang CR. Mom! Mom, you need to may bisita ka, Mom! Bulatin natin si Mom. Dito ka. Dito ka, dito. Mom! Mom, halika na, Mom! Mom! Pasensya na, Mom. Nakadistorbo pa yata si Marisa. Pagbabanyo mo. Surprise ako sa inyo! Agad na kinamasta ni Maris ang tila nahihiya pang mga housemates. Okay kayo? Okay kayo? And Clarice Racal. Clarice Racal. Ako si Maris de Guzman. This is my mom. Kagabi po sinasabi po namin mga girls na today was going to be our last day na kumpleto kami. So, sobrang saya namin kuya na ngayon niyo po pinadala si Ate Maris. Okay, so, ganda ng araw sa labas. Mag-relax tayo. Because may pressure yung araw na to, di ba? So we need to relax and breathe and feel the sun. So let's go out and have a Si Maris, sinama na ang housemates sa garden area para sa kanyang sorpresang picnic bonding. Nagulat kami na may picnic setup, may picnic basket pa. Kamusta? 3 months na kami dito. 3 months? 27 days. Ikaw, Ate Maris, ilang araw kayo? 104. Nung nandito ako, 16 years old ako noon. Grabe. So, like you, yeah. Like you, so sobrang mahiyain ako. Tapos parang kinakapa ko pa kasi syempre laking Tagum talaga ako, laking Davao. So wala akong napuntahan ever na iba pang place besides Cebu. So nag-a-adjust ako sa mga tao, sa iba't ibang big personalities, strong personalities. And I know you have the same experience kasi you're 16 as well, right? Mahirap din siya. But have you adjusted very well? I've adjusted very well naman. And thankfully din po sa kanila, they helped me adjust. So, like sa 96, 97 days, parang nagkaroon na din talaga kayo ng bond. And it's so precious. That's why ito yung gusto kong gawin. I know it's a tough situation to be in, but at least it's fun. Para lang hindi kayo mawala sa pressure, sa challenges. Breezy lang to na araw na to. Mag-enjoy tayo dito. So, gusto niyo bang kumain? Thank you, Ate. Thank you, Ate. For the sandwich. Ito pala yung sandwich, no? Tagal na natin hindi kumakain ng sandwich. Lasang 97 days nang hindi nakatikim ng sandwich yung mga taong to. Alam niyo, sa season namin, may ulam kami palagi. Kasi lagi kaming panalo. Wow! Talaga? Hindi. Hindi ko maalala. Pero basta lagi kaming may ulam. Kasi may housemate kami doon na chef. Oh, we have that. Ikaw yung chef dito. Nang makakain, ibinahagi naman ni Maris ang susunod na bahagi ng kanyang task. Meron tayong mga questions dito. And, you know, let's talk, let's be open, and tanggalin natin yung mga inhibitions, and let's just have fun. Okay. Whoa! Para kay Brecca. Oh! Are you guys ready for the question? In what moments did you feel judged inside or outside the house, and how did your partner's presence help or affect you? I think one instance na naalala ko na feel ko talagang na judge yung character ko was when I was nominated for the first time. Nag-overthink ako. So, doon ko nalaman talaga na si Mika talagang matuturing kong kaibigan dito sa loob. Siyempre, pag ganun talaga mga moments yung nominated ka, pakiramdam mo, kalaban mo lahat eh. Kasi sila yung naglagay sa'yo doon. Hindi ko naramdaman sa kanya. Ako naman, isa siguro sa pinaka tumatak sa akin nung nag-ramp up more. Sobrang
dinout ko yung sarili ko. And feeling ko na-judge ako for the way I walk, na wala akong confidence. Not just inside this house. Feeling ko magre-reflect din siya outside. And para ikaw yung nag-remind sa akin nun na it's okay and I'm beautiful the way I am. I hope na after this day, nandiyan pa rin yung support niyo sa isa't isa and even after this season. It reminded me na magkakampi kami ni Mika. Sunod namang tinanong ni Maris sina Ralph at Will. What part of your personal growth do you owe to your partner, especially in dealing with your imperfections? Alam niyo naman, nung first week, di talaga ako open sa lahat sa inyo. Si Ralph din yung isa sa sobrang nakakausap ko tungkol sa mga problema ko dito sa loob ng bahay, pati sa labas ng bahay. Natutunan ko sa lahat sa inyo and kay Ralph maging open. Mas magkaroon ng malalim na understanding sa mga bagay. Yeah, I totally get that kung matagal ka mag-warm up and you don't have to force yourself. Iba-iba naman yung tao in any kind of social setting. Just appreciate those people like Ralph na ina-appreciate yung pagkatao mo. Nakakatuwa lang po balikan yung mga araw na nagpa-grow sa amin as a person. Bago ako pumasok ng bahay, feeling ko yung sakit ko talaga is na tinatry kong makahanap ng solutions right away. For every single one of my problems. Tulad nung naka-4 na straight ako na nominations. Like, every single week. Paano ko ba maayos to? Paano ba ako hindi malalagay sa alanganin ulit? I'm very lucky to have someone to vent out to again. To be able to lighten the load on my shoulders kasi he helps me carry it a lot of the time also. Sina AZ at River naman ang sasagot ng katanungan. What's a past mistake you're still carrying and what would you want your partner to understand about it? Feeling ko a mistake that I still carry till this day was not being there for my brother who passed away. I was not there to listen to him. I was not there to be there when he needed me the most. I'll never let go of it because it's what I used to make myself better for other people. Lagi kong sinasabi ko sa sarili ko ay babawi ako sa iba. And siguro that's one thing I want you to understand. Even when you say you're okay, I know, alam ko hindi ka okay. And know na I'll always be there talaga, to be there for you. For me, it's about my dad also. He passed away and I have so many regrets kasi I know sa sarili ko nagkulang ako sa daughter. And River's like a brother to me. You listen and you understand me. Thank you for being there. Okay. Thank you, Riv. Grief is something else talaga and hindi lahat kayang i-handle yun. And you guys are here, so you're very strong for that. Binasa naman ni Maris ang tanong para sa duo nila Charlie at Esnir. What's one personal flaw or insecurity you've been scared to show your partner and why? Siguro something that I've told you but I really want to stress talaga about dati pa lang is my age. It's a evident difference naman po here in this house na I'm the youngest and I have a very strong personality. It's a double-edged sword. It's either people love me or people just hate me and don't get along with me. But I'm so thankful sa'yo kasi yun nga, I've always had that confidence in you. And because of the confidence that you have in yourself, kinukuha ko din yung energy na yan para sa sarili ko. So, I love you, Esniriana. Love you. Pagpasok ko dito sa bahay, pinapasaya ko daw sila. At yun yung pumasok sa akin all throughout the season na parang feeling ko, I feel the need na magpatawa every time na pag minsan may mga jokes akong bibitawan tapos hindi sila natatawa, feeling ko ang unfunny ko na ang corny ko na feeling ko yun na yung dahilan para siguro makakalabas ako dito sa bahay. Yun yung ino-overthink ko minsan. Lalo na nung last week na nag-rank 12 ako, I let that pressure na nagsa-circulate sa akin at yun yung naging dahilan 1 week akong hindi ako. But then, si Charlie, isa siya sa mga pumili sa akin. Ang sinabi niya kay kuya, ako daw talaga yung rank 1 niya. Doon ako na-remind na may tao pa palang naniniwala sa akin. I feel love lang at that point. We got to understand each other more and more. Huli namang nagbalik tanaw sa kanilang journey sina Dustin at Bianca. What truth about yourself have you been avoiding?
but feel safer facing because of your partner. Isa talaga sa alam ko sa sarili ko kung ano yung weakness ko is sa love or sa friendship. Pero dito natutunan ko na meron magpaparealize sa akin na wag ako matakot, which is yan, si Bianca. Before coming in, sobrang hirap na hirap ako tanggapin yung sarili ko for who I was. And kahit hindi pa kami magka-duo ni Dustin, pakiramdam ko na he was my partner, he was my platonic other half. Hindi sa lahat. Matapos ang pagsagot ng housemates sa mga tanong ay muling ipinatawag ni Kuya si Maris. Maris, Yes po. meron pa akong gustong ipagawa sa'yo. Meron akong task letter. Kunin mo at basahin mo ito. Housemates, ngayon na may final duo na kayo, panahon na upang bigyan ito ng tinig at damdamin. Ang inyong task ay tatawagin kong awit ng dalawa. Sa tulong ni Maris, kailangan gumawa ang mga housemates ng isang orihinal na kanta na maglalarawan sa kanilang mga kwento, pinagdaanan at mga samahan bilang mga duo. Good luck, Big Brother. I think we should start now. Agad namang sinimulan ni Maris at ng housemates ang paggawa ng awitin. Verses. So like, Maganda naman boses ni Shuvi. let's go. Para Nang matapos ay itinanghal na nga ng lahat ang kanilang nabuong kanta. Wala ka bang kaabay sa loob ng bahay? Kaya kong sumabay sa tahimik o ingay. Gutom ka ba? Pagluluto kita, busog ka na, may dessert ka ba? Labas mo na, tinidor at kutsara. Relax ka lang, 'cause I got you. Di na mag-isa, 'cause now we're two. Bumangon na, make our dreams come true. Lahat na may magagawa, basta kasama tayong dalawa. Sala, awit ng dalawa. Subukan mong sumakay. Subukan mong sumakay. Ayos na sumablay. Sumablay. Ano man na yung kwento, alam mong papakinggan ko. Nakakatuwa lang kasi yung contribution ko sa bonding sa season namin ay music. Ngayon na nagbumalik ako after 11 years, music ulit yung na-offer ko sa kanila. Awit ng dalawa. Awit ng dalawa. Hanggang sa oras na para magpaalam ang bisitang si Maris. Thank you so much for your time and sobra ako nag-enjoy. Everybody has divine timing. May mananalo dito, may matatalo dito. It's okay. Don't be too driven by numbers or rankings. Halimutan niyo yung external factors and just focus on love, focus on joy, focus on the friendship and the time that you have here because paglabas niyo iba na, exciting, but always go back to your core. Picnic tayo paglabas. Yeah! Knowing na she also came from this house to seeing where she is now, alam mo po talaga na pinaghuhugutan po niya yung experiences niya. Even though saglit lang yung visit niya, kuya, malaking impact na po yung nagawa niya sa akin. Sobrang saya. It really took me back to a place na yung life-changing moment sa akin, sa buhay ko. Nagbago talaga yung buhay ko because of PBB. Ang nagbabait na housemates, they're so emotionally aware and intelligent. So, I love them. I love their energy. Balita ko ay may aabangan ako sa'yo.
Yes, Kuya. Sana panoorin niyo ang pelikula ko na Sunshine. This is a story about this young gymnast na fighting for one's rights, fighting for your dreams, and believing in yourself. So sana panoorin niyo July 23. Asahan mong ibibigay ko ang aking buong suporta. Thank you, Kuya. Salamat. Bilang kuya mo, masaya akong makita na naabot mo na itong mga pangarap mo. At dahil yan sa tapang mo na harapin ang mga pagsubok na di mo sinukuhan. Thank you. Kaya naman, maraming salamat sa muling pagdala ng sunshine sa bahay ko. Thank you. A bit of sunshine nga ang dala ng house guest na si Marie sa mga housemates na noon ay pressured at kabado sa paparating na eviction. At matapos ng kanilang picnic, hinarap na nga ng mga nominadong duo ang hatol ng taong bayan kung saan tuluyan ang napalabas ng bahay ang duo nila Shuvi at Clarice. Ang mga kaganapan nung gabing yon at ang pagbuhos ng mga emosyon. Narito, panoorin natin. Ilang saglit bago ang eviction night, tahimik na nag-empake ang mga nominado. Sa girls' bedroom, ramdam na rin ang bigat. Si Bianca tila nagpaalam na rin sa mga kasama. Love you, girls. This is our last day together. Love you, girls. Mom, see me. Love you. Maya-maya pa, natanggap na nila ang mabigat na balita. Justin and Bianca, you are safe tonight. Your duo is also safe tonight. As for AZ and River, you are safe tonight. That means... Bye-bye. I'm sorry, Shuvi and Clarice. Love you all. Your duo has just been evicted from the Big Brother house. Okay, mag-aawa. Okay, mag-aaway. Mika, kitchen. Malapit na. Love you guys. Love you all. Galingan nyo, ha? Galingan nyo. Galingan nyo. Yes, ano ba ba? Galingan nyo, galingan nyo. Love na love. Panalunin mo. Shuvi, Clarice, pumasok na. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Mahal ko kayo. Galingan nyo kayo mag-away. I'm sorry. Okay lang. Okay lang. I'm sorry, Mom. Okay lang. Ano ka ba? Saan tayo? Di ko po alam. Gusto ko lang po mag-sorry sa kanila. Gusto ko lang po makausap si Ate Clang tsaka si Shuvi, Kuya, na mag-sorry lang po ako sa kanila kasi dahil sa amin, Kuya, umalis sila, Kuya. Breathe muna. Si Esnir patuloy na dinadamayan ng kaduo na si Charlie.
Sobrang deserve niya na maabot sa pagtutulot. Si Ate Klang po, siya po yung pinakamatalik ko pong kaibigan po dito, kuya. Siya po yung una kong hinahanap po kada umaga. Siya po yung sandalan ko, kuya. Siya po yung naniniwala sa akin, kuya. First time ko pong makaramdam sa co-housemate ko po na nirurut niya po ako, kuya. Hanggang sa very end po ng competition po na to, kuya. Sobrang mahal ko, kuya. Si Shuvs, alam ko, kuya, ako po yung naging unang kaduong niya. Alam ko pong pangarap niya po ito. Alam ko pong pangarap niya po maging big winner. And seeing her leave the house a while ago, just really, it hurt me so much to see her like that. Samantala, ang isa pa sa mga malapit kay Clarice na si Will, piniling mapag-isa sa bedroom. Naging malaking part lang din po kasi si Ate Klang sa journey ko po dito sa loob ng bahay niyo. Kaya pakaramdam ko po parang nawalan po ako ng isang solid na kampi dito. Isang magulang po, isang kaibigan din. Sabi ko po sa inyo noon to na naramdaman ko po yung comfort ng nanay kay Ate Klang, kaya sobrang po. Abangan bukas ang iba pang mabigat na damdaming nangibabaw sa housemates. Hindi ko kaya umarap sa iba. It's my fault, girl. It's my fault. Kuya, posible po ba makapagpalit sa akin ng spot si Ate Klang? At ang malaking hamong hatid ng Duo Challengers. Sabi nga ni Esnier, house challenger kayo. Tataray na. Spot namin din. Oh my God. The tension is tensioning. Who you guys think is deserving to be part of the Big Four? Secret. Secret? Bakit secret? Natatakot ka ba? Nasa dulo na tayo, no, we're playing safe.